Morning. Unang-una po, mapapakita natin kung gaano ba a strong leader ang ating Pangulo pagdating po sa ganyang issue. Unang-una po sa nagbanggaan ng dalawang Chinese vessels, makikita niyo po kung paano ba mamuno ang ating Pangulo. Dahil kahit na tayo yung hinahabol ng Chinese vessels, ang Philippine Coast Guard, pero ninais pa rin nilang tumulong at magbigay ng ayuda or medical assistance kung kinakailangan ng mga nakasakay sa Chinese vessels na nagbanggaan. So dyan natin makikita na kahit na pakiramdam natin ay tayo yung nahaharas, pero makakatulong pa rin ang mga Pilipino sa oras ng kagipitan. At pangalawa na po, sinabi rin ng Pangulo na wala siyang ibibigay ng panibagong instruction, kundi mananatili pa rin ang pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas sa teritoryo as a sovereign rights at maritime rights ng Pilipinas. At mananatili po tayo doon kung ano po yung dating ginagawa at tuloy pa rin pong gagawin ng Philippine Coast Guard sa pagtulong sa mga mangingisda at pagprotekta sa ating maritime rights. At sinabi rin po niya na sa lahat ng laban, hindi naman tayo aatras dahil ang mga Pilipino ay matatakan. Okay. But Yusek, the Chinese Foreign Ministry din po ay nagbigay ng statement kagabi regarding the incident at sinabing ang Pilipinas daw po ang nag-infringe ng China's sovereign rights sa Scarborough Shoal and these moves are of a malign nature. Sabi po ng China din ay ginawa nila to safeguard their sovereignty and the Philippines' intentional infringement and provocative activities are the root cause of the tensions. Okay, hintayin po natin ang sagot ng DSA patungkol po dyan, pero alam po natin at meron naman po yung arbitral award or ruling kung ano ang sinasabing karapatan ng Pilipinas. Kung ganyan ang kanilang mensahe, hindi naman natin sila mapipigilan sa kanilang mga mensahe.